Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya." Namangha si Jesus na marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay Lunes para sa unang linggo sa panahon ng pagdating o Adbyento. At muli sa atin pong pinagninilayan na nawa ay maging handa tayo at paghandaan natin ang pagdiriwang ng kanyang unang pagdating at muling pagdating. Ano kaya ang aabutan sa atin habang pinagdiriwang ang kanyang kapanganakan o ano ang madadatnan sa atin kapag siya po ay muling dumating o matupad na ang kanya pong sinabi na siya'y muling babalik. Tingnan po natin sa ating narinig na kwento sa ating ebanghelyo na kung saan mayroon pong isang Romano na nakiusap kay Jesus para sa kanyang alipin na paralyzed. Noong panahon ni Jesus o noon pa, pag sinabing alipin, ikaw ay binili. No? Yung mga tao ay hinuhuli o kaya naman mayroon silang basta may nakuhang tao at po pwede nila itong ibenta sa mga naghahanap na alipin. Kaya ang alipin ay tinuturing din na ari-arian o pag-aari ng kung sino man ang nakabili sa kanya. So itong Romanong ito ay mayroong alipin. Pero ang pinapaalala sa atin na nawa magkaroon din tayo ng malasakit. Kung doon sa Romano, hindi man niya kadugo yung alipin, pero nagmalasakit siya at siya mismo ang lumapit kay Jesus at idinulog ang kagalingan ng kanyang alipin. So sa atin po ba, na kung sakali sa inyo po na may mga tauhan, may mga katulong, may mga kasambahay, sino ba ay kasama sa plano
Sila ba ay kasama sa pinaghahandaan natin pagdating ng Kapaskuhan? Paano ba natin sila tinatrato? Tingin ba talaga natin sa kanila alipin lang, katulong lang? Tandaan niyo po, kaya nandiyan dyan ang katulong kasi maraming bagay ang hindi mo kayang gawin. Sino tayo para magmalaki? No? Para bang bago mo pagalitan ang iyong katulong na hindi marunong maglinis, hindi marunong maglaba, hindi marunong mamalansya, tanungin mo rin muna ang iyong sarili, kaya mo bang gawin yon? Kasi kung kaya mo, dapat ikaw na rin gumawa. Pero yung realidad, marami kang hindi alam at kayang gawin, maaring wala ka ring oras, kaya nandiyan ang katulong. Hindi lang basta bayaran, kundi katuwang. Sana ganun ang pagtingin natin. At yung bang binibigyan mo rin ng pagpapahalaga na kung ang iyong bang empleyado, katulong, kasambahay, ay nagiging masipag din o hindi napapabayaan ang kanyang relasyon sa Diyos, yung kanyang spiritual na buhay, o baka sa atin mismong palasimba, madalas na nasa simbahan, pero hindi natin kaya at hindi natin alam paano tratuhin ng tama ang ating pong mga katulong. Tao rin po sila. Bagamat naghahanap buhay, pero sana po mas makita natin na yun din ay bahagi ng kanilang misyon. Yun din ay bahagi na paraan din ng Diyos para tayo maturuan kung paano magmalasakit sa kapwa. Katulad ng Romano na binabanggit sa atin ngayon ni Jesus sa pinahayag na mabuting balita mula kay San Mateo. Amen?